patay na pero mabubuhay dahil sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At eto, senador na magtatraidor, kilalanin. So yung mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel. Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros, brothers, at ngayon ang dami ho natin mga mapag-uusapan na mga balita dito sa bansang Pilipinas. Oy mga kababayan, mag-ingat po kayo sa mansulok ng bansa natin dahil grabe, no? Grabe yung ulan ngayon. Grabe yung alam niyo yun, yung tipong marami ako nababasa sa mga comment section, lalo na sa aking mga posts, na simula daw nung pinanganak ako, umuulan naman na daw talaga. So, totoo naman. Wala naman ako sinabing hindi umuulan nung panahon ni Pangulong Duterte. Mga tulonggis talaga kayo. Ang ibig kong sabihin, nung panahon na mga maayos ang ating mga kanal, mga alam mo yun, mga irigasyon, malilinis. So, hindi masyadong bumabaha dahil may mga maayos na proyekto ang Pangulong Duterte noon. At kahit gaano pa kalakas ang nagiging ulan or bagyo, no, hindi masyadong sobrang bumabaha. So ngayon na dahil na ungkat nga ang issue sa flood control at konektado yan sa mga baha-baha, ngayon ay kapiranggot lamang na ulan ay bumabaha na sa bansang Pilipinas, saan man sulok. No, may mga basher kasing nagko-komento diyan na matagal naman nang umuulan. Oo nga, bakit? Sinabi ko bang hindi ba umuulan nung panahon ni Pangulong Duterte? Mga tulonggis talaga kayo. At dahil nga dyan, sa usapang ulan ngayon, ay nababash si Senator Erwin Tulfo dahil siya ang mismong senador na nagsabing wag na daw nating pag-usapan at pakialaman ang flood control scam. Kamakailan lang may nabalitaan po ako, mga banateros, mga kabiyaya, na halos 10 or 12 tawata ang namatay. Condolence po sa mga pamilya. Dahil po ay tawag dito, dahil na tambakan or naguuan ng lupa, at may mga namatay din ho na daanan ng baha ang kanilang kabahayan, kaya pati sila ho ay nadamay na at namatay. So grabe, no? So talagang buhay po ang inilalaan ng bawat Pilipino sa mga sa sakripisyo or matatawag na sobrang korupsyon sa bansang Pilipinas, ay buhay ng mga ordinaryong Pilipino ang nagiging kapalit. So yung mga banateros, mga kabiyaya, ano nga ba itong pag-uusapan natin na nang dahil sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ay patay pero muling mabubuhay dahil sa impeachment ni VP Sara Duterte. So mamaya ako pag-uusapan yan. Nandyan yan sa dulo ng video natin. Huwag niyo munang i-skip pa syempre yung ads, no? Alam mo, makakatulong sa ating dyan. At syempre, yung about po sa traidor or magtatraidor muli. May bago daw na magtatraidor kay Vice President Sara Duterte or sa Senado. Sino kaya itong senador na to? Mamaya papakita ko sa inyo ang mga video na yan. So syempre, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At ayun nga, ngayon ay pinupush ng mga tulonggis ng mga vlogger na ito po daw si Marcos Jr. ay pwersahan ng gawing Prime Minister. Abo! Ngayon pangalang presidente, nangangamote na Pilipinas, Prime Minister pa kaya? Diba? So, ngayon ay, kung mapapansin nyo, yung mga bayarang mga vlogger ay pinupush nila na maging Prime Minister na etong si President Bongbong Marcos Jr. Alam nyo kung bakit? O ganito yan. Alam nyo, itong mga bayaran ng mga vlogger na to, isa rin kasi sila sa nakikinabang sa kung anong ninakaw ni Marcos Jr. ngayon. So kung tumagal ang magiging termino ni Marcos Jr. bilang presidente or prime minister, or ma-extend pa yung termino niya, ma-extend pa ng 3 years or 20 years, paldo ang mga hinayupak, di ba? So magiging paldo sila. Kaya ngayon ay pinagtutulong-tulungan nila at binibrainwash nila ang kaisipan ng bawat Pilipino na hindi naman nila magagawa yun, na hindi naman nila kasing tanga yung mga kababayan natin, na i-push na maging Prime Minister si Marcos Jr. Kasi nga sila din makikinabang. Alam nyo ba kung eto, i-reveal ko sa inyo at ilang beses ko na rin to nasabi. Matagal-tagal na rin natin to hindi na reaksyonan, no? Alam nyo ba kung magkano ang sinasahod ng yung mga vlogger na sumusuporta or todo tanggol kay Marcos Jr.? Alam nyo ba kung magkano? Eto ano kasi yan A, B, C, D, no? A, B, C, D yan.
Tapos may mga ano pa yan. Yung ABCD na yan, may mga, yung bawat member dyan sa ABCD na yan, siguro sabihin na natin, sa letter A, mayroon silang 10 member. Sa letter B, may 10 member. Letter C, may 10 member. At letter D, mayroon ding 10 member. So ngayon, ang nangyayari, ganito, mga banateros, mga kabiyaya. Sa letter A, yan yung tinatawag na mga malalaki yung channel. Yung tipong palaging napag-uusapan sa social media, palaging, alam mo yun, yung palaging napapansin ng mga Duterte supporters, yung kanilang mga vlog, mga komento, yan yung letter A na yan. Tapos marami ding bumubuo diyan, no? Yung isa si yung Kaning Lamig, no? Si Sundalong Kaning Lamig, meron pa diyan meron pang iba diyan na si meron pa diyan na si Ma'am Shitars ata. No? So maraming leader diyan sa mga vlogger na yan. Ngayon, eto. Sa letter A, bago tayo mapunta, sa letter A, sumasahod sila ng 250k or nasa 500k per month. Yan yung class A na mga vlogger. Hindi class A na yun yung level nila. Parang yun kasi class A kasi nga sila yung matataas na mga vlogger. So sumasahod sila ng 500k to 250k per month. Tapos yung mga nasa C, sa mga B, yan yung mga sumusahod at tigwa 100k. Ayan po yung mga, may mga, kapag nag-comment, ayun yung mga nagbibilangan na sila, yung about sa comment. Halimbawa, yung video niya ay umabot ng 1,000 comment, bawat comment ay may 100 pesos. Ngayon, kung magtataka kayo, ba't hindi kami bumabanat sa mga vlogger? Unang-una, bukod sa ang intention namin dito ay maghatid ng tunay na balita, alam naman din namin na pagkakakitaan lang kami ng mga vlogger na yan. So kapag hinamon nila kami ng debate, sumampa kami, syempre manonood yung mga supporters doon at makikilala din sila ng mga supporters namin, dadami yung comment doon at babayaran sa kanila yun. Puwera pa doon sa buwanan na bayad sa kanila. So biruin mo, sa 1,000 na comment, may 100 per comment. So magkano yun? Ang laking pera ho nun. 'Di ba? So ganun din po sa letter C at sa letter D. Sa letter D medyo mababa at talent fee doon. Mga na yun kung mapapansin nyo, dumadami yung mga vlogger na kahit matatanda, kahit na hindi masyadong maayos yung mga camera, walang maayos na studio, walang magandang, alam niyo yung tipong kahit wak yung mga pinagsasabi or walang kwenta yung mga pinagsasabi, okay sa kanila basta ipagtanggol kasi may sarili silang account Anytime pwede nilang padamihin yung followers ng isang miyembro ng tawag dito ng mga loyalistang vlogger o yung mga bayarang vlogger. Ngayon ito pa yan, malupit pa diyan. Diyan sa 4 na grupo na yan, at kung halimbawang ilang member diyan, sa bawat member ng 4 na grupo na yan, ay may mga kanya-kanya ding hinahawakan na mga vlogger na kanilang pinapatungan. Halimbawa, na-issue na to dati nga nagkagulo-gulo dahil kinakatkong or kinukurakot yung sahod ng yung mga ibang vlogger. Halimbawa, etong si Kalbo na bayot ay may hawak na 10 vlogger. Yung 10 vlogger na yun, sumasahod yun ng tig 15,000 or 20,000 or 30,000 per month. Diba? Sumasahod sila ng 15 to 20 to 30,000 per month. Yun ay alam lang nung pinaka-leader nila. Tapos pagdating doon sa sahuran or pagdating doon sa mga vlogger, ang alam nila ay nasa 15 lang or 20,000 lang ang kanilang sinasahod doon sa nagpapasahod sa kanila. Sino nagpapasahod sa kanila? Ngayon, yung 10,000 napupunta doon sa leader. Diba? Kasi nirecruit niya lang yung mga vlogger na yun. So, ganyan yung nagiging, nagiging kalakaran nila. Kaya minsan sila din nag-aaway. Nag-aaway-aaway dahil lang din sa pera. So, siyempre, siguro yung iba, kaya hindi nire-reveal kahit pa paano. Sa YouTube, Facebook, hindi mo naman kikitain yung ganyang kalaking pera kung hindi ka naman sikat, diba? Kung hindi ka naman popular, kung hindi mo malaki views mo, wala din, nga din, diba? Kung kahit gaano kalaki ang followers mo, kung maliit ang views mo, hindi mo kikitain yan. So, ganyan yung kalakaran ngayon dyan sa kampo ng mga bayarang vlogger. Paano ko ba nalaman? Kasi nga, may naglabas ng leak sa amin yan. No? May naglabas ng leak sa amin yan. Pinasa yung mga conversation, video, audio, na kung paano yung kalakaran ng bayaran nila. Tapos, ang pinakamalupit pa dyan, kung mapapansin nyo, bakit sila hindi nakakasuhan at bakit kami tadtad ng kaso? Kasi hawak at sila, parang sinabihan na sila na, sige lang, murahin nyo, gawan nyo ng kung ano-anong issue ang mga Duterte, ang mga vlogger, kapag kinasuhan kayo, kami ang bahala sa inyo. So madaling salita, bukod sa malaking pera na kinikita nila, ay may mga tawag dito, may mga backer
may mga lawyer, may parang yung alimbawa kapag kinasuhan sila, may maglalakad nun, may mag-aasikaso nun, hanggang sa madidismiss yung kaso nila. So ganun ang nangyari. So parang sinasabihan na sila na huwag kayong matakot kung kakasuhan kayo. Kami ang bahala sa inyo. So hanapin nyo na lang yung video ko dyan. May video ako dyan mga 2024 ata. 2025 na pinost ko na kung sino yung pinaka-leader or nagpopondo para sa kanila. Kung matatandaan nyo rin, nirebuilding yan ni Senator Amy Marcos na merong 400 million per month na ipinupondo sa bawat trolls, bawat vlogger at pages na nagpapakalat ng fake news laban sa mga Duterte. So ganyan ang kalakaran ngayon. Ngayon, pinupush nila maging prime minister etong si Bongbong Marcos para tawag dito para syempre pang lifetime or pang matagalan na rin yung kanilang trabaho. So nakakadiri lang diyan kasi biruin mo wawalang yain mo yung isang tao, wawalang yain mo yung anak or yung anak ng isang tao na ang ganda ng ginawa dito sa bansa natin. No, tapos yung kinikita mo doon ipapakain mo sa pamilya mo, ipang-hospital mo sa anak mo na mayroong karamdaman, 'di ba? So parang nakakasuka. So madaling salita di hamak na para kayong mga kriminal din na hawak sa patalim dahil yung kinikita nyo ay hindi nanggagaling sa magandang pamamaraan. So ngayon naging big deal din. Speaking of vlogger, syempre kasama na ako dyan. Nagiging big deal din ho ngayon sa kanila yung pagpunta namin ng China. Bakit? Ingat yarn! Oho! At excuse me po, no, inuubo pa rin po tayo hanggang ngayon. So yung nagiging big deal yung pagpunta namin ng China, kaysa pinondohan daw kami, binigyan daw kami ng pira ng China. So halimbawa man, kung totoo man talaga na binigyan po kami ng pera ni Xi Jinping, Xi Jinping, una-una, okay lang po yun. Walang problema. Hindi ko sa inaamin na totoo yun ha. Buta na, sino ba naman? Sobrang sikat na ba namin para bigyan kami, ponduhan kami ng China ng pera? Wow! Unbelievable! Hindi sana din na kami umuwi dito, hirap-hirap dito sa Pilipinas, mga siraulo. Bakit kami bibigyan ng pera noon? At kung sakali man nabigyan kami ng pera, okay lang din yun. At least, hindi galing sa pondo ng taong bayan yung ibinibigay sa amin. Diba? Diba? So ngayon mga banateros, yan yung isang puputok na issue na yung pera daw na ginastos ng halos 17 days kami sa China hanggang sa nakarating na kami ng Hong Kong. Bagay yung Hong Kong, sakop din ng China yan. Sa totoosin, magmamakaw pa nga kami, magta-Thailand pa nga kami, magbi-Vietnam pa nga kami nila Banat Bay nun. Pero hindi na namin tinuloy kasi marami na kaming dapat gawin dito. May mga kanya-kanya uring kasing trabaho ang banateros. Hindi lang ho kami dito nakapokus sa YouTube, Facebook, kundi may kanya-kanya ho kaming trabaho. No, marami ho kaming trabaho po, construction worker po ang aking paring trabaho. No, so mga banateros, mga kabiyaya, yan yung mga issue na pinapalaganap nila na binabayaran daw talaga kami ng China. Swerte naman namin. Di sana na lumipo. Bagay, palipat na rin ako sa uupahan ko. Joke lang. Tawag dito, naghanap lang ako kasi medyo nahihirapan din ako dito kasi medyo bahain, tsaka medyo masikip yung parking kasi plano ko nang bumili ng pangarap kong sasakyan na Grandia. Oy! Oo, na Grandia kasi practical yung utak ko eh. Hindi ako mahilig sa mga sports car, mamahaling sasakyan na parang ako lang yung makikinabang. Kasi kaya gusto ko makabili ng super Grandia, mga banateros, kasi malaki po ang pamilya ko. Sobrang malaki ang pamilya ko. Gusto ko na kapag pupunta ako sa isang lugar ay kasama ko sila. Pero ngayon ay hindi ko pa magagawa yun kasi wala pa naman ako sapat na pera. No? Hindi ko pa mabibili yun. So pinag-iipunan ko pa. So kung ako man ay nabigyan ng pera ng China, hindi sana pinangbili ko na yan. Hindi na sana nagtatampo yung nanay ko na ako na lang palagi naggagala at hindi siya kasama. Tampurorot yung nanay ko eh. Lagi doon siya sabi na hindi daw siya kasama. Puro lang tropa. Paano ko isama? Wala man tayo sasakyan. Diba? Mahal-mahal mag-arkila ng sasakyan ngayon, umaabot ng 20 mil kung pupunta ka man lang ng ibang lugar. So yung mga banateros, ganyan yung ginagawa nila ngayon na pangbabash sa amin. Pero okay lang, wala naman din pong problema at hindi po at isa pang pambabash sa akin yung about kay Trililing na binura kong post. Ilang beses na namin in-explain yun, pero hayaan mo na, hindi naman sa amin yan, hindi naman kami apektado dyan. At hindi naman din kaduwagan yung ginawa ko, gawa ng kautusan niya yon. So sinunod ko lang, 'di ba? O gusto niya pabor, pabura, wala namang problema doon. 'Di ba? At least yung video na yun, kumita ako. So yung mga banateros, mga kabiyaya, no. So grabe ngayon yung mga at ito yung kay Bunuan
Oo, yung kay former Secretary, DPW Secretary Bunuan na kung wait lang ito ano natin nakalimutan ko yung sinabi ni tawag dito ni eto no. Oo, yung kay Libiste na na di umano ay may mga miyembro ng kabinete na nakikinabang sa kanilang posisyon, no? 'Di ba gagawing witness etong si Bunuan. Ano kaya maaasahan natin dito kay Bunuan? Isusumbong niya ba? Ilalaglag niya ba yung nasa gabinete ng mga nakinabang? At eto ang mga banateros hanggang ngayon daw. Hanggang ngayon daw nakikinabang pa rin daw sa pera ng taong bayan etong mga politikong nasa side ni Marcos Jr. Aba, grabe yan. So hanggang ngayon parang hindi pa rin talaga natitigil ang korupsyon sa bansang Pilipinas. Mas dihamak daw na tuloy-tuloy ang pagnanakaw nila. Kaya sobra akong namamanga sa mga sinasabi noon ni Pastor Apollo Kibuloy na etong administrasyong Marcos ay may pailalim na kademonyohan na ginagawa na ngayon ay nagkakatotoo na. Diba? Dati pinagtatawanan pa natin si Pastor na hindi totoo yan. Galit ka lang kay Marcos Jr. kasi ganito ganyan. So ngayon talagang 100%, 1 trillion% na totoo ang lahat ng sinabi niya. Na nakikita natin ngayon, obvious na obvious, di ba? Kaya nga ayaw pag-usapan yung flood control scam dahil nga ayaw nilang mapansin, pero alam naman na ng taong bayan na talagang grabe ang nakawan ngayon. At ito pa nga, itong mga binisto ni Libiste, sa totoo sin lahat po ng inire-reveal nila Libiste, nila Kiko Barsaga, Mike Defensor, Rodante Marcoleta, at ng iba pang mga senador, politiko na kung grabe magnakaw, kung paano magnakaw si Marcos Jr. or ang administrasyong Marcos at yung mga garapata niya na hawak niya sa leeg ng mga politiko ay matagal na hong inirebilyan ni Pastor Apollo Kibuloy. Matagal nang sinabi yan ni Pastor na yung ilan nga sa atin, aminin man natin sa hindi, na tinatawan-tawanan natin kasi nung mga panahon na yon ay hindi pa nagpapakita ng pagkalas na etong si Vice President Sara Duterte sa kampo or sa ni Marcos Jr. So parang tingin natin naninira lang si Pastor, 'di ba? Pero ngayon obvious na obvious at talagang lantaran na. Talagang masasabi natin totoo nga yung sinasabi ni Pastor. Hindi lang tayo talaga agad nakinig.